Panoorin po natin tong tila pagmamak ng isa sa mga supporter ni Kibuloy, no? Nakita ko po ito sa post ni Carlo Garbida Katiil. Ayan po, no? Panoorin natin tong ginawa niyang acting-actingan. At para po sa akin ay tila minamak niya yung isa sa mga resource person ni Senator Risa Hontiveros. Ito na po, tingnan natin yung gagawin niya at mga sasabihin niya dyan. And then pag-usapan po natin. Ito na po. For the first time, live po natin, makakasama natin. Malalaman natin. Teka lang, tawagin ko lang siya. Teka lang. Mrs. Chair, pasensya na po kayo sa boses ko, Mrs. Chair. Naging emotional na po ako. Ako po si alias David, Mrs. Chair. Ako po si alias David. Sandali lang, Mrs. Chair, hindi ako makahinga. Breathe in, breathe out lang. Mrs. Chair, ako po ay apo. Apo po sa ingron ng talampakan ng paa, Mrs. Chair. Umiiyak po ako, Mrs. Chair, kasi mas malaki po ang bayad pag may iyak. Pero Mrs. Chair, naiyak po ako, Mrs. Chair. Kung tanungin niyo po ako bakit ako naiyak, hindi po ito yung script na pinractice ko, Mrs. Chair. Maawa po kayo. Mali po yung script na binigay sa akin. Oh my gosh. Mrs. Chair, mahirap palang magtakip ng ganito, hindi ka makahinga. Mrs. Chair, mga kababayan, humingi po ako ng tawad. Nagsisinungaling po ako. Hindi po talaga ako apo ni Pastor Apollo. Apo po ako sa ingron sa paa. Hindi po ako apo sa tuhod. Apo na po ako sa ingron, yung pinakamababa, Mrs. Chair. Kailangan ko pong manginig ng ganito. Ito po, yung script kasi, yung script. Sino ba nagbigay ng script? Yung scriptwriter natin, Mrs. Chair, yung malaki ang ilong, buti na lang may butas. Oh my gosh. Iba yung script, ibalik yung script. Dito yung script ko, Mrs. Chair. Tapos, nakalagay dito, binugbog ako, inabuso ako, nilagyan ko ng sili, yung mata ko. Tapos, rimatsang iyak-iyak, nakalagay dito sa script, Mrs. Chair. Basahin mo, Mrs. Chair. Basahin mo. Ito, kanino bang notebook ito? Iba naman yung script na binigay sa akin, pang listahan ng mga utang, Mrs. Chair. Ayan po. Ito po yung ginagawa natin. Mahirap talaga ganitong sitwasyon, pero kailangan ng pera eh. Oh, isang sinungaling, pera agad, tapos binmatching iyak-iyak. At may paghinginig, additional po yun. Kaya kailangan ko pong umiyak. Pero Mrs. Chair, kailangan, hindi lang puro iyak, kailangan mo rin huminga. Pagkita rin sura rin magsunod. Yan. Kaya wag na wag po kayo maniwala sa mga hearing na yan. Ay, grabe po ang mga bayaran. Oh my gosh. Ito po, malapit sa inyo. Tapos, gusto ko po bumalik sa Kingdom. 2016 pa po. May text po ako, Mrs. Chair. Paano na po yan? Ay, naku. Ito po yung mga script po na binigay sa akin, Mrs. Chair. Ito po, puro number naman ito. Oh my God. Ito po. Mrs. Chair, kung mag-hire po kayo ng scriptwriter, yung script po actually, alias Jackson ito, binigay sa akin sa pagmamadali po ng scriptwriter ninyo, Mrs. Chair. Yung scriptwriter ninyo na iwan ko ba, bakit yung mukha niya puro ilong? Yung mukha niya ba, puro ilong? Opo. Oh my God.
mamumutla ka dito, Mrs. Chair, sa costume. Ay, huminga muna tayo mga kapatid. Ayan. O, kita nyo? Kailangan ko pong manginig, Mrs. Chair. Kailangan ko pong manginig. Ay, porbidang buhay yan, mga kapatid. Kita nyo na? Yan po si Alias David. Kita niyo mga pinaggagawa nyo dyan? Puro kasinungalingan. Ay. Time out muna tayo mga kapatid. Kaya pala nirecord nila yun. Kasi nga kung ganito ang ilalagay sa'yo, hindi ka makakahinga talaga. Oh my gosh. Oh. Ay. Ayan na. Kita niyo mga kapatid. Eh, wow. So, yun po no, na saksihan natin kung paano niya ginagawang loko-lokohan lamang yung mga bagay na may kinalaman sa Senate investigation or hearing pagdating sa mga kaso ni Quiboloy, no? Para po sa akin, obviously talagang minamak niya yung resource person na iyon. Sinabi niya yung alias, no? Nagpe-pretend siya na siya yun. Kita niyo naman, naglagay pa siya ng mask at saka salamin at tapos yung puting bond paper yata yun, ano? Nagpe-pretend siya na siya yun and then, yun, uma-acting kung ano-anong pinagsasabi. Ang na-pick up ko, sinasabi niya na merong script at merong bayad, no? Yun po yung na-pick up ko na tila gusto niyang palabasin doon sa kanyang actingan na yun, no? Na tila yun yung nangyayari doon sa resource person ni Senator Risa Hontiveros, no? So, alam niyo kahit biru-biruan yan, yun po ay seryosong bagay na maaaring paniwalaan ng ibang tao, no? Kasi kung ang dami pong nalinlang ng satire nung panahon ng eleksyon, noong 2016 at saka noong 2022, iba kasi, ginamit ang satire para magkalat ng fake news noong panahon ng eleksyon, no? Kaya sineryoso ng mga taong hindi nakikita o nababasa na may nakasulat na satire or satirical post. And then ito naman, ginagawa ni Kuya, maaari din seryosohin yan. At hindi ko alam kung anong aim nila dyan, ano? Pero para sa akin, dinudungisan niya ng negatibo, no? Nilalagyan niya ng bahid ng pagka-negative yung integridad at kredibilidad ng resource person ni Senator Risa Hontiveros. Kahit pa acting-actingan yan. Yung unang nakita natin na gumawa niyan ay si Diane Hortaleza, yung babae, no? So meron pa palang iba, no? Hindi ko alam kung meron pang iba na gumagawa ng ganyan. Itong mga ito, kapag lumabas yung totoo at napatunayan na meron talagang kasalanan si Quiboloy, yung pinagtatanggol nila, mapapahiya po sila talaga dyan, no? Imagine niyo mga kababayan, 2011 pa, kung hindi ako nagkakamali, 2011 pa, isa nang pa yung kaso. Pero hanggang ngayon, inilalaban ng mga sinasabing na biktima sila, no? Inilalaban nila hanggang ngayon. So, sa aking pong palagay, in my opinion, ay talagang meron silang gustong ipaglaban na nangyari sa kanila na sila ay naagrabyado at nalabag ang kanilang karapatang pantao bilang mga Pilipino. Kaya hanggang ngayon, mahigit isang dekada na, no, kung hindi ako nagkakamali, ay lumalaban pa rin sila. No? Pero itong mga ito, ginagawang katatawanan yung mga resource person. No, ibinahagi ko sa inyo yung isa, si Dayan. Ganyan din yung ginawa. Nag-costume, nag-acting-actingan. Ganyan din. Again, kung mabait sa inyo, kung mabait sa kanila si Pastor Quiboloy, hindi ibig sabihin nito ay hindi na pwedeng makagawa ng mali si Pastor Quiboloy sa ibang tao. Pero again, at this point of time, hindi natin alam pa ang totoo. Hindi pa natin alam kung totoong guilty si Pastor Quiboloy at kung totoong nagsasabi ng totoo yung mga nabiktima. At this point of time, hindi pa natin alam. Kaya dapat, hindi tayo gumagawa ng ganito na meron tayong agad pinapanigan, no? So, mapapahiya po talaga ang mga ito kapag lumabas ng totoo na meron po talagang kasalanan si Pastor Quiboloy. Ewan ko lang, kung madidelete pa nila yung mga video nila, ang dami na pong nagre-upload, no? Kumalat na po sa social media. Ito pa, post din niya ito sa kanyang account. Sabi niya dyan, regarding ito dun sa mga na-interview ni Vargasa ba yun? Yung mga sinabi na nabayaran daw sila para umattend ng prayer rally para kay Quiboloy. Sabi dito ni Carlo, announcement, ito daw po sila ang mga binayaran para dumalo sa rally. Diyos ko po, saang imburnal po yan hinukay. O, tinan mo, may panglalait pa, tapos sasabihin maka-Diyos. Idinamay pa yung pangalan ng Diyos. Sabi niya, Diyos ko po, saang imburnal po yan hinukay. Uulitin ko po, wala pong bayad at wala pong pinilit sa rally. So, kung walang bayad, hindi sila nagbayad, no, para umattend sa prayer rally para kay Quiboloy, and edi habulin nila si Vargasa, no, panagutin nila, or idemanda nila ng libel. Kasi paninira yun sa reputasyon nila, di ba? So, panagutin nila. Ito po, nakakalungkot na balita. Sabi dito, Senator Marcos on blocking Quiboloy's contempt order. Let's not oppress him. Grabe, no? Si Quiboloy pala yung oppress dito. Si Quiboloy pa yata yung talagang naapi at nadihado. Ayun po, according kay Senator Marcos. Basahin nyo na lamang po, no?
So, paano naman pala kung totoo yung sinasabi ng mga nabiktima? No? Paano pala kung guilty si Pastor Quiboloy? Mababawi pa kaya yan ni Senator Amy Marcos? Let us not oppress him. Oppress pa si Quiboloy? Talaga ba? Kayo mga kababayan, ano po sa tingin nyo? Sumasang-ayon po ba kayo kay Senator Amy Marcos na oppress si Quiboloy dito? Ito pang matindi. Babasahin ko po sa inyo. Si Senator Cynthia Villar. Ito po. Sabi dito sa balita ng ABS-CBN, Senator Cynthia Villar confirms that she has signed the written objection against KOJC Pastor Apollo Quiboloy. Pumirma ako kahapon. Kaibigan ko si Pastor Quiboloy. Mabait siya sa aming pamilya. Nagtataka ako dyan sa case na yan. Kaya medyo di ako naniniwala dyan sa case na yan. So, yan po yung sabi sa balita ng ABS-CBN. Tandaan niyo po yung sinabi niya ha, according kay Senator Villar, pumirma ako kahapon, kaibigan ko si Pastor Quiboloy, mabait siya sa aming pamilya. Ayun, grabe no? Sana kung pumirma siya para tutulan yung pagpapaaresto kay Pastor Quiboloy, sana hindi na niya sinabi yung reason, ano? Kasi napasama pa siya dito, kasi sinabi niya kaibigan niya si Pastor Quiboloy. So, basically, yun yung pamantayan niya. Yun yung reason niya. Ito yung para sa akin na opinion ko. Na tila kahit may kasalanan si Quiboloy, dahil kaibigan niya at mabait sa pamilya niya, babaliwalain niya yung proseso. No? Yung tipong kakampihan ba niya? O protektahan ba niya? Susuportahan niya kahit may kasalanan? Just because kaibigan at mabait sa pamilya niya? Or siguro dahil meron silang mutual benefit no pagdating sa business. Yun po yung naiisip ko ngayon. I may be wrong. Pero sa kanya po mismo nanggaling sa bibig niya, kaibigan at mabait sa pamilya. Naalala ko tuloy yung sinabi ni PRRD patungkol kay BBM no na dahil kakilala at kaibigan, correct me if I'm wrong no, dahil kakilala or kaibigan kaya tinanggal sa listahan ng PIDEA watchlist si BBM. Yun po yung naaalala ko na sinabi ni Duterte. Tapos ngayon naman ito si Villar, dahil kaibigan, mabait sa pamilya, kaya ayun, pumirma siya para i-oppose, kontrahen ang pagpapaaresto kay Quiboloy. Imbes na suportahan no, yung tamang proseso at yung kapwa niya senador na si Senator Rizzo Ontiveros, susuporta siya doon sa side ni Quiboloy. Hindi siya papayag na maaresto si Quiboloy dahil kaibigan at mabait sa pamilya. Tandaan niyo po yan mga kababayan. Si Senator Amy naman, para sa kanya, oppress si Quiboloy. Ang alam ko kung ako nagkakamali, sinabi din niya na mabait si Pastor Quiboloy dati, no? I may be wrong, pero parang may narinig akong ganun. So, nakakalungkot na ganito po tayo, ganito po yung mga leader natin, ano, no? Imbes na magbigay muna ng simpatya, no? At pagpapakita ng suporta doon sa mga di umani na agrabyado ni Pastor, mas kinakampihan yung di umani nag-agrabyado, yung akusado. What if nga mapatunayang totoong guilty si Pastor Quiboloy at totoo yung sinasabi ng mga biktima, di mapapahiya sila dyan. So, tandaan nyo yung mga sinabi ng mga senador na tutol sa pagpapaaresto kay Pastor Quiboloy. Grabe. So, si Carlo, yon good luck na lang, ano. Again, pag kayo nagkamali sa mga ginagawa nyo yan at kayo'y nakitaan ng paglabag sa batas, maaaring kayo na ang susunod na ipapatawag sa Senado, no? Or maaari kayong masampahan ng kaso sa mga ginagawa niyong pagmamak sa mga witnesses or resource person ng Senado. No? So, good luck na lang. No? Sana wala kayong nilalabag na batas. Ako naman ay nagbibigay lang ng opinion at reaksyon patungkol sa ginagawa nila. At sa sinasabi ng ating mga senador na para sa akin ay tila sumusuporta at tila pumoprotekta kay Pastor Quiboloy. Hindi natin maiwasang isipin na gano'n na nga no, ang nangyayari. Kahit itanggi nila, may iwasan ba nating isipin na gano'n yung ginagawa nila? Kasi 'di ba nga, hindi na nga sila uma-attend ng hearing no, ng committee na 'yan. Hindi sila nag-interrogate, hindi nila kino-cross-examine or kino-cross-interrogate yung mga resource person ni Senator Risa para mapatunayan nila na hindi totoo yung mga akusasyon laban kay Pastor Quiboloy. Never ko silang nakitang umattend ng mga hearing para mag-interrogate at mag-cross-examine, no. Kaya nagugulat ako na may mga ganyan silang pahayag, no. Sinasabi na kwento-kwentuhan lang daw, parang kay Senator Amy ko yung narinig, no. Kwento-kwentuhan hindi ka nga uma-attend ng hearing no? So, marami pa raw dapat alamin, marami pa daw dapat bungkalin. Umattend ka ba ng hearing? So, yung kasi yung mga naririnig kong reason nila kung bakit sila opposed doon sa pagpapa-aresto, sa subpoena. Hindi naman kayo uma-attend ng hearing, no? At least hindi ko sila nakita for me, ewan ko lang po sa inyo. Maaring umattend sila, hindi ko nakita, pero wala po akong nakitang ni anino nila na umattend sa hearing na yan. Tapos, bigla na lang silang o oppose dun sa
layunin ni Senator Risa na ipa-aresto si Pastor Kibuloy. So, di ba? Kayo na lang humusga. Bakit ganito ang mga senador natin? No? So mga kababayan, ano pong opinion nyo sa ibinahagi ko sa inyo? Ilagay nyo lang sa comment section below. Ano po, malike nyo ang video natin at magkita-kita tayo sa susunod ng video. Salamat po.